Ako naman ho tayo dyan sa may Palasyo Malacanang at kinikilala daw ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o binigyang pagkilala ni Pangulong Marcos yung pong mga manggagawa ngayon pong ika-124 na araw ng paggawa. Ang mga napauwi na overseas Filipino workers mula ho doon sa gitnang silangan, inimbitahan din na makilahok sa mga serye ng job fair. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng 124th Labor Day. Ngayong araw yan, May 1. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang sipag, tiyaga at sakripisyo ng mga manggagawa na anay nagsisilbing lakas ng bansa. Binigyan din niya na mahalaga ang papel ng bawat manggagawang Pilipino sa pagpapatatag ng mga pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang paglikha ng mga mas marami at mas delikalidad na mga trabaho at pagpapalakas sa proteksyon sa mga manggagawa at ang pagbibigay din ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Anya, sa kabila ng pagbabago ng teknolohiya at industriya, nananatiling mahalaga ang ambag ng manggagawang Pilipino sa pagpapatakbo ng bansa at maging ng pandaigdigang ekonomiya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Kasabay nito, magkakaroon ng malaking oportunidad naman para sa mga naghahanap ng trabaho ngayong araw ng paggawa matapos i-anunsyo ng Pangulo na aabot sa 150,000 job vacancies ang iaalok sa 94 na job fair sites sa iba't ibang bahagi yan ng bansa. Layunin ng hakbang na magbigay ng mas maraming pagkakataon ang mga Pilipino na makahanap ng trabaho at makapasok sa iba't ibang industriya. Inaasahang lalawakan ito ng maraming kumpanya na mag-aalok ng mga bakante para sa local at overseas employment. Muli, ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw ng paggawa, naghahandog tayo ng job fair sa buong bansa kung saan mahigit 150,000 trabaho ang pwedeng ma-applyan. Gaganapin ang mga job fair na ito sa 89. Oh no, it is 94. 94 na lugar sa iba't ibang lugar ng bansa ng 1 hanggang 2 araw hanggang sa katapusan ng Mayo. Samantala, hinikayat din ng Department of Labor and Employment ang mga overseas Filipino workers na kamakailan lamang ay nakabalik na mula sa gitnang silangan na samantalahin ng mga job fair na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Leonard Serrano, bukas sa mga job fair para sa mga naghahanap ng local at overseas employment opportunities. Anya, layunin ng ahensya na mabigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga repatriated OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho. Umaasa rin ang kagawaran na malalampasan ngayong taon ang bilang ng mga aplikantong natanggap agad sa trabaho kumpara noong nakaraang taon. Sa pagdiriwang ng Labor Day, muling binigyan diin ang mahalagang ambag ng manggagawang Pilipino bilang pundasyon ng patuloy na pagbangon at pag-unlad ng bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.